Hello, good morning guys. So nandito naman po tayo sa Asia Homeworks. Then excited po kami ngayon na i-share sa inyo itong video na ito. So ito pong video na ito is requested by Ma'am Carmelita Miranda ng Carissa 4A Subdivision, Barangay Kaypian, San Jose del Monte, Bulacan. So shoutout sa iyo ma'am and thank you very much po at kami na pagkatiwalaan nyo para mag-repair ng custom made sopa nyo. Then dito sa video na to guys, ituturo namin sa inyo yung step by step paano ba namin na-repair at napaganda yung custom made sopa ni ma'am. And hope na makatulong po, especially dun sa mga gustong mag-repair ng ganitong klase ng sopa. So, before we start guys, so please share this video, leave a like and subscribe para mas updated ka po sa mga bagong ginagawa natin dito sa Asia Homeworks. Again, thank you and see you soon. Pa sa kahoy, all good, mukhang okay pa yung kahoy. So check natin yung ilalim guys. Yeah. Medyo mabigat yung sopa. So yan, so mabigat yung sopa guys kasi may mga solid na steel na naka-attach. Yan. And then so yan po yung ilalim ng sopa ni ma'am. Sa kahoy, all good pa. So maayos pa rin yung mga frame nya. Dito lang guys ang hindi ako satisfied, hindi satisfied si ma'am since lumusot nga po siya. Ayan guys. So ayan, lumusot siya. So dahil actually marami naman pong linagay na strap, no? So ito yung common na ginagamit ng mga upholsterer like katulad ko, ginagawa sa shop. So yan, nakakabili naman ng ganito guys. Nakakabili siya sa any online shop like Lazada and Shopee. Yan. So kaya lang guys, pag ganito lang yung nakakabit, so common talaga at lulusot lang talaga ito. Kasi walang mapapansin nyo, wala siya nakalagay na nosag, wala rin pong rubber strap na naka-attach. So gagawin natin dyan guys, plan natin is palitan o lagyan ng nosag and then rubber strap. So yan guys, marami naman tayo nyan sa dulo. Yan. Then ilalagay natin to.
So ito po tendency nito para mas tumibay yung gitna ng sopa since malapad yung sopa. So lagyan natin ito and then lagyan din natin ng rubber strap para suporta mismo dun sa upholstery strap na to. Yan. Okay guys, so tapusin natin to. And I hope magustuhan ni ma'am yung gagawin nating repair dun sa sopa niya. So okay guys, so tara. Let's go! Bulgaria na to, dapat Bulgaria na rin to. Kaya lang nangyari guys, ito isa Taiwan leather. So ayan, tapos Gina cover. Yan, Gina cover, Bulgarian, then Taiwan leather. So itong Taiwan leather guys, mas mura to na leather, no? So ito yung mga walang brand. So makikita mo lang strand nya. Yan. And then guys, may napansin tayo dito sa sopa ni ma'am. So ayan. So binahayan siya ng langgam guys. So ayan yung foam nya. So pag ganito guys, langgam lang to. So napansin nyo, yung pagkakaiba rin ng Bulgarian at saka yung ayan, yung Bulgarian.
Ito, at saka yung Taiwan leather guys. Yung Taiwan leather guys, oh, nabutas ng langgam. So possible guys, langgam yung umatake doon sa foam ni ma'am. Ayan. Either dalawa lang yan guys, either na natapunan to o pumatas dito yung may matamis na tumapon dito, or else talagang marami lang langgam doon sa napagpwestuhan. Ayan. Pero yung Bulgarian guys, hindi naman nabutas ng langgam. Ayan, ito yung nakalagay dito guys. Ayan. Ayan, ito lang yung Taiwan lang yung pinonterya. Yan yung nabutas. Pero guys, dito naman sa frame ni ma'am, all good pa rin. Kasi kung anay yung umatake dito guys, possible talaga inanay itong loob or binukbok. Pero okay yung kahoy guys, walang mark ng kagat ng anay or langgam. So ayan, malinis na malinis pa yung kahoy, all good. So papalitan lang natin dito guys is yung foam. Pero since nalagyan na ng langgam or para sure tayo, so yan, isusulignum natin yung parte na pinanggalingan, no. Pero nung chinek naman natin guys, wala na dun yung mga langgam. Siguro alam na yung papagawa na, kaya umalis na sila. So okay guys, next after natin ng leather checking, so ito naman foam. Sa foam, S1 foam, yan. So ito kalasin natin. So yan, nakalas na natin guys. Next naman guys is yung strap nya. So ayan, strap nya. So ayan, may mga naputol na. So ganyan po yung problem pag strap yung nakalagay. Hindi niya kakayanin talaga yung weight kapag lalo na dun sa parte ng inuupuan. So dapat po talaga meron siyang ayan, nosag and rubber strap. Compare natin sa rubber strap guys. Actually mas mahal nga lang yung rubber strap compare dito sa mga ginagamit ng ibang upholstery shop. So ayan, no. So compare sa rubber strap guys, talaga hindi magiging ganito. So sobrang tibay po nito, lalo na kung nakapako na siya ng shoe tacks. So ayan, marami tayo niyan. Then yan guys, all good pa naman. Then ayun yung frame guys, yung metal frame nya, kinalas na rin natin yan. Kaya mapapansin nyo, kanina 2 layer, so pinaklas na natin. So ang plan natin dito guys, nonosag natin. So dito sa parte ng inuupuan guys, dun tayo maglalagay ng nosag. Dito sa mga parte na to guys, ayan, doon sa sidings na parte na yan, ayan, papunta rito, paikot. Yan guys yung nasa ilalim ng second layer ng supa. So pagdating doon guys, lalagyan na lang natin ng rubber strap, since hindi naman siya talaga totally nauupuan. So nagiging parang patungan lang siya nung ilalagay nating foam. So ito lalagyan natin guys, yung mismo inuupuan ito. Ayan. So ayan, mula dito, ayan, maglalagay tayo ng nosag dyan. And then pupuruhin natin ng rubber strap. Then ilalagay pa rin natin tong ganitong belt guys, kasi okay pa naman to, bago pa. Ilalagay rin natin yan. So talagang doble-doble ilalagay nating tibay dyan sa frame ng sopa ni ma'am. Okay guys, so tapusin natin to. And tara, let's go!
Sopa ni Ma'am Carmelita. So this time, pakita ko naman po sa inyo yung napili niyang leather. So yan, dalawang klaseng leather yung gagamitin natin guys. Isang kulay peanut or peanut butter yung kulay niya guys. Ayan. Gold leather. Yan po. So ang ganda po ng kulay niya. And then, isang kulay brown. Same din po, gold leather din guys. So ayan. So, ayan yung napili niya. So, combination ng dalawang leather. So, magandang klaseng po ng leather yan guys. Yung gold leather. And then, ito guys, yung nalagyan na natin ng foam. So, ayan. Uratex foam na D4. And then, yung ibabaw, linagyan natin ng, pinatungan pa natin ng RGC na foam. So, para mas matibay. Tsaka mas malambot siya. So, ayan guys. And then, ito naman po yung mga natabas na natin yan at tinatahi na. So as usual, ginagamit po natin dito pag ganyan leather po yung tinatahi natin, gumagamit tayo ng walking foot na makina. So ayan, dahil kahit makapal po, kayang-kaya po ng walking foot yan. So ayan guys, dun sa sidings niyan. So okay guys, so tapusin natin to and hope na magustuhan ni Ma'am Carmelita yung kakalabasan o yung restoration natin dun sa sopa niya. So okay guys, so tara, let's go. So ayan guys, so tinatahi naman natin yung upper part ng sopa ni Ma'am Carmelita. So check lang natin guys. So ayan guys, so ang ganda ng tahi guys. So
Na-adjust pa yan, napapalakihan pa yung tahi guys para design na rin dun sa sopa ni Ma'am Carmelita. Ayan, gamit po natin isa walking foot para dun sa double stitches design. Ayan. So guys, mas madali siyang gamitin compare dun sa high speed kasi sa name niya na walking foot, talagang nagwa-walk talaga yung foot niya. Oo nga, walking foot. So ayan. Then check natin. So konting trim para ayan, matapos na. Ganyan yung mga sidings. So importante yan dun sa top. Ayan. So kaya siya tinawag na walking foot. So usually guys, yan talaga ginagamit pagka mag-upholstery kasi kahit gaano kakapal, kahit tumahi ka ng leather na makakapal, kayang-kaya niya. Kahit na yung leather na may kasamang tricot, yung ginagawa natin sa Lazy Boy na linalagyan natin ng tricot, so kayang-kaya po rin yung tahiin yun. So yan, kahit yung sa mga cornering. Ayan. Kaya. And then, so ito po. So yung cover na yan guys na kulay brown. So ilalagay natin dito yan sa top. Then yan yung cover. So ayan. Ayan. So ang ganda ng cover guys. Then ayan po yung double stitches design, yan, linagyan din natin ng design bawat gilid. So ayan, meron din po dun sa kabilang gilid. Ayan, yung double stitches design. So ayan yung kulay peanut. And then ito yung kulay choco. So parang nagmukha siyang Graham cake guys. O Graham. So di ba? Napakasarap niyang upuan, the same time yan, talagang bagay na bagay dun sa bahay nila Ma'am Carmelita. So okay guys, so tapusin natin to and hope na magustuhan ni Ma'am Carmelita yung gagawin natin dito sa custom made sopa niya. So tara, let's go.